Isa pong pribilehiyo sa akin or privilege na ipakilala ang ating tagapagsalita ngayong umaga. Usually kasi pagka siya ang speaker at ako ang presider, lagi lang siyang tatango, wag na, ayaw niya. Napaka-humble ng ating tagapagsalita ngayon. Simpleng tao lang siya kung titignan, pero medyo malupit ito. Siya po siyang graduate, siya po ay graduate sa PBS College of Bible noong 2014. At meron po siyang mga awards na na-receive. Kung hindi niyo po alam, ito po yung mga awards na natanggap niya. Siya po ay Christian Ministry Award for Excellence, Special Academic Award, Leadership Award, President siya ng Student Organizations Involvement, Student Deportment Award. Siya po ngayon ang ating Senior Pastor ng Pasig Bible Christian Mission, Head of Evangelism and Mission Ministry. Siya rin po ang ating church planter. Kasalukuyan po siyang may mission sa Luna, Isabela. Siya po ay may asawa, si Sister Pritzy. Sila po ay mayroong mission sa Luna, Isabela. Ngayon po, handa po natin ang ating mga sarili na makarinig ng kanyang salita sa pamamagitan ng ating tagapagsalita. Ang lingkod po ng Diyos, si Reverend Hospicio Plumantes dito. Thank you, Brother Bim. Sa Diyos ang papuri. Kwento ko lang din po sa inyo, yung dentist ko dito. Kwento ko kasi na tinanong niya ba't magaan pa ako. So nakwento ko po yung ministry natin sa Isabela. So nag-commit po siya na magbibigay siya ng tsinelas, damit. And last week, Friday ata, nagpunta po siya dito. First time niyang nagpunta at gulat na gulat siya. Ang laki daw ng church. So sabi niya, Pastor, si simple ka lang, ang yaman mo pala, ang laki ng church mo. Sabi ko, hindi ko po church po to ng Panginoon. So, salamat sa Panginoon, yung mga first impression nila na at least sa kanila na nanggaling, sabi, si simple ka lang, ang ganda pala ng church, ang laki pala nitong lugar nyo, ang yaman nyo pala. Sabi, magkano kaya itong property na to, ang mahal ng lupa ngayon sa Pasig. So, salamat sa Panginoon. Now, this morning, ang topic po natin is work to spread the good news. Dito po sa 2 Timothy chapter 4, verses 1 to 8. Siguro mag-pray po muna tayo pagkatiwala natin sa Lord. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Kulang kami ng karunungan at pagod din po ang aming mga pisikal na pangangatawan. Pero salamat, Panginoon, ikaw yung lagi nagbibigay ng kalakasan sa amin upang matupad ang iyong kalooban. Dalangin ko sa pagtalakay namin sa bahaging ito ng iyong salita, patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin, magsimula po sa akin, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa ano man yung pinagagawa mo sa amin. Salamat po, Lord. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, tingnan po natin yung pinaka-background nitong pinaka-topic po natin. Now, this letter has been called Paul's Last Will and Testament. Makikita na po natin sa verse 6, binabanggit po niya dyan, sabi po niya dyan, ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. And so makikita po natin, sinulat niya po ito during his second Roman imprisonment. Paliwanag po natin ng konti, no? Now, yung kanyang first imprisonment, alam po natin, familiar tayo sa Book of Acts. Diba, dinala po siya sa Rome. Yun po yung kanyang first imprisonment. So, ang date po niyan is AD 60. And makikita po natin yung pinaka-background po niyan that he was free to have visitors and to preach and teach. Naka-under house arrest lang po siya eh. Pero nakalaya po siya niyan. Pero 6 years after, nung AD 66, nakakulong po ulit si Apostol Pablo. And probably, nakulong po siya kasi during AD 64, tingin ko, si Emperor Nero nagkaroon ng sunog sa Rome at sinisi niya yung mga mananampalataya. Pero according to historians, ang may kagagawan talaga ng sunog yung Emperor. Para makahanap lang siya ng butas sa mga mananampalataya, pinalabas niya ng may kagagawan ng sunog, mga Kristiyano. And so, nagkaroon ng widespread persecution. At dito po, nahuli, probably, si Apostol Pablo. Now, makita po natin during his second imprisonment that he was in chains. Kung noon malaya siya, pero ngayon nakakadena po siya. Languishing in a Roman prison. Pag sinabing languishing, failing to make progress, alam niya hindi na siya talaga makakalaya dito.
He was treated as a criminal with little light to read or write by, no sanitation, and no prospect of relief except by death. So kung noon, sabi niya, alam ko makakalaya ako, pero ito, second imprisonment, ay hindi na ako talaga makakalaya. And then on top of that, makikita po natin, binabanggit ni Apostol Pablo, na he was deserted by everyone din sa Asia Minor, chapter 1, verse 15. Iniwan ako ng lahat nung nakulong ako. Pwera lang kay Onesiphorus at saka kay Luke. And just imagine yung kanyang disappointment and yung pain nararamdaman ni Apostol Pablo, di ba? Iwanan siya ng kanyang mga kaibigan. And no wonder, dito sa verse 9, binabanggit niya kay Timoteo, sikapin mo makapunta rito sa lalong madaling panahon. And then inulit po niya yan sa verse 21, magsikap kang pumarito bago dumating ang taglamig. And then makita po natin, hindi lang siya iniwan, naalala din po niya yung church na pinagpapastoran ni Timoteo. Kasi pumasok po dito yung mga false teaching. And so kung pumasok ang false teaching sa isang church, ano ang outcome? The ungodly behavior. Pero hindi lang po yung pinaka-church na Ephesus na hinahawakan ni Timoteo ang talagang concern ni Apostol Pablo, kundi mismong si Timoteo. And Paul was passing the mantle of ministry to his son in the faith and urged him to persevere in strength and faithfulness. Ramdam po ni Apostol Pablo yung panghihina ng loob ni Timoteo, kaya po pala itong letter, kakaunti lang yung kanyang commendation at marami po siyang admonition. Pag sinabing admonition, hindi lang po ito yung mga warnings, kundi yung mga counsel. And so despite Timothy's soundness in doctrine and personal godliness, he was prone to waver. So possible po ba yan? Okay yung doktrina, talagang matatag sa doktrina, walang problema. Personal godliness talagang banal. Pero possible ba itong mananampalataya ay manlamig? Well, ang answer, possible na possible po talaga. Natatandaan nyo, di ba may kapatid dito nagpatotoo? Sabi niya, nanghihina ako, hindi ko alam kung bakit. So, pwede pala yun, no? Nanghihina siya sa pananampalataya, pero hindi niya alam, bakit siya nanghihina sa pananampalataya? At ito po yung nangyari kay Timoteo. Now, ito pong chapter 4 ng 2 Timothy contains the last inspired words na isinulat ni Apostol Pablo na alam na niyang malapit na ang araw ng kanyang pagpanaw sa mundong ito. And so may mga mahalagang bagay po tayong makikita dito sa ating passage. At 3 bagay lang po inais kong dalhin sa atin. Ang una po ay yung the solemnity of the charge. At makikita po natin yan sa verse 1. Sabi po niya sa verse 1 ni Apostol Pablo, I solemnly charge you. Solemnity, ibig pong sabihin, the state or quality of being serious and dignified. Now, pag tinignan daw po natin yung pinaka-Greek word niyan, it carries the idea of giving a forceful order or directive. Bakit po forceful itong order or itong directive? Kasi makikita po natin, pag tinuloy po natin yung buong verse, itong charge na ito ay hindi lang basta ibinigay ni Apostol Pablo sa kanya, kundi ito po ay ibinigay sa harapan ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. At sino po itong Diyos at Panginoong Hesukristo according sa verse natin? Siya lang naman yung judge ng mga buhay at ng mga patay. Siya lang naman po yung magpapakitang muli. At siya lang naman po yung nagmamay-ari ng buong langit na kaharian. Kaya makikita po natin, no? So sabi ni Apostol Pablo, I solemnly charge you. Pero sabi niya, hindi lang to basta charge na binibigay ko sa iyo o utos, kundi itong charge na ito is done in the presence of God and of Christ Jesus. And so ano po ang conclusion natin? Sabi po dito, the preacher's ultimate accountability is not to a board, a local church, a denomination, or any other human institution, no matter how doctrinally sound or godly may be. Now, liwanagin po natin, no? Hindi ko sinasabing hindi tayo accountable sa council, sa elders. Accountable po tayo. But ultimately, ayan po yung word, oh, the word is ultimately, we are accountable, sabi dito, but to the Lord who has called and empowered him and who one day will judge him. Ang Diyos yung tumawag ang Diyos yung nag-empower And sino din yung hahatol sa lahat ng ipinaglilingkod natin o ginagawa? Di walang iba din kundi ang Panginoong
Hesukristo. Naalala ko po si Brother Lawrence, may kwento siya. Kasi sa Child Evangelism Fellowship, kinukwento niya, may quota pala sila dyan. Ang ministry nila is mag-share sa mga bata, picture, report. May quota sila eh. Pero sinasabi niya sa akin, sometimes yung mga kasamahan daw niya, mag-share sa flag ceremony, 2,000 na kids. So nag-share, picture, ire-report, 2,000 yung nasharean ko. Eh di pasok na sa quota, di ba? Sabi niya, parang hindi ko kayang gawin yon. Sa akin, kahit hindi ako umabot sa quota, ang sa akin kasi, basta talagang i-make sure ko na ipaliwanag ko ng mabuti ang ebanghelyo sa mga bata. So kahit na hindi ako umabot sa quota, bahala na sila. Basta sa akin, yun ang akin. Make sure ko, maipaliwanag ko na maliwanag yung gospel sa mga bata. Sabi niya, hindi lang naman yung picture, report eh. Eh kung ganun, anong saysay nun? Anong loyalty natin sa Panginoon? And naalala ko yung katulad na sinabi ni Apostol Pablo. Tingnan niyo po ito sa Galatians 1:10. Sabi ni Apostol Pablo, "For am I now seeking the favor of people or of God?" Napansin niyo po yung contrast. Ano ba hinahanap ko? Yung pabor ng tao o pabor ng Diyos? Or am I striving to please people? Nagsastrive ako na mabigyang lugod ko ang tao or ang Diyos? And tingnan niyo po yung kanyang conclusion. If I were still trying to please people, kung yun ang focus ko, mabigyan lugod ko lang yung mga tao, ano conclusion ni Apostol Pablo? Then, sabi niya dito, sa kanyang sarili, I would not be a bond servant of Jesus Christ. Antindi, no? O nga naman, kung men pleaser tayo, hindi natin piniplease si God. At ang conclusion niya sa dulo, kung talagang men pleaser ako, ang conclusion ni Apostol Pablo sa kanyang sarili, hindi ako tunay na alagad ni Kristo kasi ang piniplease ko pala ay yung mga tao. And so makita po natin dito, itong solemnity ng charge ay dahil witness po dito ang Panginoong Hesukristo. And so sa atin, iba-ibang ministry natin, we have been charged. Inatasan tayo ng elders, inatasan tayo ng pastor, ng mga leaders. Pero wag natin kakalimutan, yung inutos sa atin, hindi lang yan basta utos. Charge po yan, done in the presence of God and of Christ Jesus. Doon talaga tayo ultimate accountable sa Panginoon at sa Panginoong Diyos. So, amen po ba tayo dyan? Second, pangalawa, hindi lang yung solemnity nitong charge na ito, makikita po natin sa verse 2, yung the scope nitong charge na ito. Now, alam po ba natin that there are 9 imperatives dito po sa chapter 4? At pag sinabing imperative, yung ibig pong sabihin nito, very important at kinakailangan ng immediate attention or action. Dapat mong gawin agad ito. And so yung 5 imperative ay makikita po natin yan dito sa verse 2. At ano po yung 5 ipinagagawa? So nandiyan po yung preach the word, be ready in season and out of season. Pangatlo, correct. Pang-4, rebuke. And pang-5 po yung exhort with great patience and instruction. Pag sinabi pong exhort, we strongly encourage or urge someone to do something. And so madali po ba itong pinag-uutos ni Apostol Pablo, itong 5 na ito? Madali po bang mag-preach? Ang answer, hindi. Madali po bang maging ready every time? Hindi rin. Madali bang mag-correct? Hindi rin. Baka may magalit sa'yo. Madali bang mag-rebuke? Hindi rin. Madali bang mag-exhort, magbigay na encouragement? Hindi rin. And lalong-lalo na, tingnan po natin yung pinaka-background ni Timoteo. Just imagine yung pressure marahil na kay Timoteo. Una, siya po ay youth, kabataan. Pangalawa, ang personality niya ay timid, mahiyain, matatakutin, mahina ang loob. And then, kung idadagdag natin, di ba nagpapastor siya sa Ephesus? Di ba yung Ephesus, di ba yan yung sa Acts 20 na tinipon ni Apostol Pablo yung mga elders? At ano yung warning ni Apostol Pablo? Ang warning po niya, darating ang time, yung fierce wolves will come in. Yung mga maling turo, papasok yan. From the outside, yung maling turo. At hindi lang from the outside, pag binasa natin yung karugtong, Gawa 20 verse 13, sabi niya doon, from among your own selves. Dalawa yung threat mula sa labas, maling turo, and from among you, may lalabas din na maling turo. Tapos ilalagay mo dyan si Timoteo na batang-batang pastor. And then idagdag mo pa yung empire-wide persecution
sa church ng Roman Empire. Yung takbo sila, tago sila, kasi persecution din ng government sa kanila. Parang iniisip ko nga to, parang nilagay mo si Lawrence or sino ba? Si Joshua, o Joshua diyan ka sa Cavite, o diyan ka sa Arenda. Basta diyan ka na lang. Kung may maling turo diyan, sawatahin mo na lang. So ano mangyayari? Sa Luna Isabela, lagay natin, lahat ng mga maling turo diyan, sawatahin mo. O tapos tatakbo ka pa sa government kasi may persecution, kukulong ka, papahirapan ka. So na-imagine niyo po yung pinaka-pressure kay Timoteo na talagang hindi niya alam talaga kung anong gagawin niya. So, ramdam yan ni Apostol Pablo. Pero si Apostol Pablo, di siya tumitigil. Talagang basahin niyo na basahin yung 1 Timothy, 2 Timothy. Talagang pinapalakas niya, hindi, gawin mo ito. Ini-encourage niya po si Apostol Pablo. And maybe, ito yung mga pinaalala sa kanya ni Apostol Pablo. Timothy, di ba there was a prophecy made about you? Binabanggit yan sa 1 Timothy 1:8. O di ba may spiritual gift na ibinigay sa'yo? And nakakalimutan mo ba, di ba pinatungan ka ng kamay ng mga elders? At hindi lang mga elders, ako mismo. 2 Timothy 1:6, pinatungan kita ng kamay. And di ba may empowerment sa'yo ang banal na Espiritu? Kaya nga po sabi ng verse, by the Holy Spirit who dwells within us, guard the deposit entrusted to you. O yan, may empowerment ka ng Holy Spirit. And di ba, merong grace ang Panginoong Jesus. Sabi, you then, my child, strengthened by the grace that is in Christ Jesus. May biyaya ang Panginoong Jesus sa'yo, kaya magagawa mo itong mga pinagagawa ko sa iyo. Now, tayo po, nakakaranas ng panghihina sa paglilingkod natin. Pero minsan, tingnan nyo, i-apply nyo po sa inyong mga sarili yan. Di ba, pwede din naman na there's a prophecy, hindi lang natin alam. Bakit tayo nandito sa PBCC? Si Jeremiah, di ba, sabi, bago ka pa sinapupunan, tinawag na kita maging propeta eh. So, maybe, baka may prophecy din na hindi natin alam, may purpose ang Lord, nandito ka sa PBCC, o may prophecy, kaya ka nandito. And then, may spiritual gift na ibinigay sa bawat isa sa atin. And then, di ba, tinatalaga tayo ng mga elders dito, yung mga naglilingkod, pinapatungan tayo ng kamay. Natatandaan niyo po ba yan, yung mga ministry groups? Papatungan kayo ng kamay, i-launch kayo sa bago kayo isugo. And then, may empowerment sa atin ng Holy Spirit. And then, yung pinakamaganda, may biyaya na kalaan ang Panginoong Jesus sa bawat isa po sa atin. And si Apostol Pablo, kahit nasabi natin sobrang galing na niya, hindi. Makikita natin sa personality ni Apostol Pablo, sinabi niya dito sa 2 Corinthians 3:5. Sabi po niya diyan, it is not that we think we are qualified to do anything on our own. Our qualification comes from God. Sa ibang translation, not that we are sufficient. Si Apostol Pablo, kahit na doctorate na nga siya, no? Sobrang talino niya, pero sabi niya, hindi siya nagre-rely dyan sa mga yan. We are not qualified, sabi niya. Pero ang qualification natin, galing sa Diyos. Kahit nga sa pag-share niya ng gospel, sabi niya, di ba, hindi ko kayo ginamit na ng mga matatamis na salita, kundi ang aking salita ay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya ang inyong pananampalataya hindi nakabatay sa katalinuhan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. At yun po yung binabanggit ni Apostol Pablo. Now, kung si Timoteo sa Ephesus, si Apostol Pablo, di ba, karanasan niya sa Corinto. And sa Corinth, ito, sobrang problematic po itong church na ito eh. Ano yan? Division, incest, lawsuit, sexual immorality. Lahat po ng problema nandyan sa Corinto. And si Apostol Pablo, sinaga po niya yung Corinth na yan. Sabi po dito, Paul had lost all ability, humanly speaking, to deal with the situation at Corinth. He had visited there, he sent others there, and written the Corinthian letters. Actually, 4 na letter yan sa Bible, 2 lang, pero 4 po yan. But, sabi po dito, he could not completely fix the situation. He was at the point when he had to trust totally in God's will and power. And so makita po natin, it is when believers are out of answers, confidence, and strength, and nowhere else to turn but God, that they are in a position to be most effective. Hindi ako naniniwala na may magsasabi sa atin dito, all the time malakas ako sa Panginoon.
Hindi ako naniniwala doon. I believe sa buhay natin, nakaranas tayo sa buhay na yung for some reason, down ka eh. Parang yung spiritual life mo, for some reason, down ka. And even sa mga paglilingkod natin, Lord, wala na talaga eh. Binigay ko ng 100% ko, pero mukhang hindi naaabot eh. And so sabi po dito, yung time na wala na tayong kalakasan, wala na tayong confidence, naubos na eh. Pero lumapit tayo sa Panginoon, then that's the time, makikita po natin yung kapangyarihan ng Diyos dadaloy sa atin at sasabihin niya parang, oh, sige, ako nang bahala. Siya na ang bahala dun kung ano man yung concern natin sa ating mga buhay. Naalala ko din si Apostol Pablo, di ba nagkaroon po siya ng thorn in the flesh? And nag-pray siya eh. Di ba nag-minister siya sa church ng Corinth, pero at the same time nagkaroon siya ng tinik sa laman. And for 3 times, pinag-pray niya, sabi niya, Lord, sana mawala itong tinik na sa laman ko, pero hindi ito inalis sa kanya ng Panginoon, kundi ang sagot sa kanya ng Panginoon, my grace is sufficient for you. The Lord granted Paul relief not by removing his suffering, but by giving him grace sufficient to endure it. So hindi inalis, di ba? Hindi inalis ng Lord yung thorn in the flesh niya. Pero sabi niya, hindi, yung grace ko, biyaya yan. Sufficiente yan para malampasan mo yung thorn in the flesh na yan. And so therefore, anong conclusion ni Apostol Pablo? Sabi niya po dito, therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses. Bakit po? Ang answer, so that the power of Christ may rest upon me. Maganda rin minsan maranasan natin yung, hindi ko sinasabi na wala kang gagawin. Yung bang ginawa na mo na lahat eh, pero wala na talaga eh. Lord, wala na eh. Ito na talaga yan eh. Hindi ko na, ikaw nang bahala, Lord. That's the time. Pag inamin mo talagang hindi mo kaya, mahina ka, talagang wala na talagang lakas. That's the time. Ipapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa atin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ipagmamalaki ko ang aking mga kahinaan. And sabi po niya dito sa verse 10, for the sake of Christ, then I am content. Contento siya. In weaknesses, insults, hardship, persecutions, and calamity. So tayo, ayaw natin yung mga ganyan, no? Weaknesses, insult, ayaw natin yan. Hardship, persecution. Pero sabi ni Apostol Pablo, content ako dyan. For the sake of Christ. Physical suffering, mental anguish, disappointment, unfulfillment, and failure. Kung mga bagay na ito, negative, squeeze the impurities out of believers' lives, making them pure channels through which God's power can flow. So kung nararanasan natin yan, siguro okay din naman. Kasi nga, that's the time magre-rely talaga Panginoon. Ito na lang talaga ako eh. At makikita natin, ikilos ang Panginoon, He will demonstrate His power within us. Kaya ang conclusion ni Apostol Pablo, for when I am weak, then I am strong. Dahil sa panahon ng kanyang kahinaan na ipapamalas naman ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. And so, ano ang message ni Apostol Pablo kay Timoteo? Timoteo, tuloy ka lang. Tuloy ka lang by the grace of God. Preach the word. Be ready in season and in out of season. Correct, rebuke, and exhort with great patience and instruction. So, tayo mga kapatid, sino dito nangihina? Tuloy lang tayo sa Panginoon and patuloy lang tayo mag-rely sa kapangyarihan sa atin ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Pangatlong bagay na nais ko pong dalhin sa atin, hindi lang yung solemnity nitong charge, hindi lang yung scope, sobrang lawak, ang bigat ng pinagagawa kay Timoteo, pero kakayanin sa kalooban ng Panginoon. Pangatlong bagay na nais ko pong dalhin sa atin is the seriousness of this charge, and makikita po natin ito sa verse 3. Sabi po dito, for the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. Verse 4, and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. So sino po itong mga taong ito? They refers to unbelievers who become nominal believers in the church.
whose profession of faith was only superficial. So darating ang time, hindi na hanapin ng tao yung katotohanan na dapat nila mapakinggan, kundi ang gusto nila mapakinggan, ang hahanapin nila, yung gusto nila mapakinggan at yung parang kinikiliti yung kanilang mga tenga. Pag hindi swak sa kanila yung preacher, ayaw nilang pakinggan yan at maghanap sila ng ibang preacher. Now, di ba, natatandaan ulit natin, ibabalikan ko po ulit. So sa Acts chapter 20, kasi dito nga po nagpapastor si Timoteo, di ba po tinipon ni Apostol Pablo yung mga elders? So bago siya hinatid dun sa port, sasakay siya kasi papuntang Jerusalem. Hindi nga po ba yung warning, sabi ni Apostol Pablo, alam ko yung pag-alis ko yung magpapasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. At lilitaw mula sa inyo ang ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. At nangyari po ba ito? Well, yes, nangyari. Pag tinignan natin 1 Timothy, di ba, nilagay kita sa Efeso. Kasi nga may mga pumasok na false teaching. And 6 years after, nangyari talaga yung sinasabi ni Apostol Pablo. Now, itong mga false teacher, binigyan tayo ng hint ni Apostol Pablo. Binigyan niya ng hint si Timoteo. Paano natin malalaman ang mga false teachers? Sabi po dito sa verse 3, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral and who does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ, sabi po sa verse 4, sila yung mga taong nagyayabang lamang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at masasamang hinala. So pag may nakita ka daw taong parang gusto mo makipagdebate lagi, ay iwasan mo yan. More or less false teacher yan. Gusto lagi makipagdebate. Gusto niya nang makipagtalo sa mga salita. False teachers po yan. And ang sinasabi dito, pag-aaway ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan at ang pinakadulo, inaakalang ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. They are depraved in mind, deprived of the truth, wala sa kanilang katotohanan, and sa totoo lang, ang isang mark ng false teacher, ang bottom line, kaya siya nagpo-form ng religion, pera. Meron siya mapapakinabang dyan. Yan po ang pinaka-mark ng false teacher. Now, tingnan po natin ito. Even in churches that once were genuinely evangelical, where the Bible was the divine standard for belief and for living, God's word is compromised. Sometimes it is stripped of its clear meaning or it's related to a place of secondary authority behind personal revelations claimed to be from God. So, tayo, Bible. Sola Scriptura, Bible alone. Yung number 1 authority po natin. Yung other revelations, pangalawa lang po yan. Kino-consider natin pero hindi yan. Nasa secondary lang po yan. Sa iba naman, mas una ang revelation. May sinabi sa akin ng Diyos eh. Tapos minsan, ang Bible nagiging secondary. Hindi po. Sola Scriptura po tayo, ibig sabihin, Scripture alone. Yun ang final standard of final, yung belief po natin and practice is Bible alone. When God's truth is knowingly rejected, Satan's falsehood is inevitably, though often unknowingly, embraced. In other words, deliberate rejection of God's truth makes a person vulnerable to Satan's myths. Narinig natin itong story. Ang layo naman kasi sa Surigao. Pero anong damdamin nyo nung nabalitaan nyo itong story na to? How can you imagine, 3,500 members? Minsan isipin natin, ano ba to? Hindi ba nag-iisip itong mga taong ito? Professionals yung iba, mga teachers eh. And then nung sinabi nung leader, nagka-earthquake, punta tayo dun sa kapihan, yun sa pinakalugar, 353 hectares, gugunawin na ng Diyos ang mundo. So lahat sila pumunta, even yung mga professionals kaya sabi ko, di ba sila parang gano'n, unang damdamin natin, di ba sila nag-iisip? Tapos, nagkaroon na, alam natin sa news, di ba, yung pinakasal yung minors, o pag hindi ko pinakasalan dyan, mapupunta ka ng impyerno, hindi ka sumusunod sa Diyos. Tapos susunod sila sa ganon. So on one hand, pag inisip natin, di ba ang unang natin, di ba sila nag-iisip,
Pero on the other hand, mapapaisip din po tayo, siguro, kung may nag-share din ng gospel sa kanila, nakarinig sila ng ebanghelyo, baka hindi din ganun karami talaga yung sasama doon. So, di ba mareremind po tayo na parang nasayang yung buhay nitong mga to, and yet, makikita nyo nung uhulihin siya, talagang paglalaban siya ng mga membro niya na nangyayari pa rin pala talaga yan. No? Kaya yung mga nasa provinces, talagang prone sila sa false gospel, sa false teaching. Kasi nga bigyan mo lang yan ng konting material, sasama yan eh. Diba alam naman natin may mga religion, free ang medical services, free ang school, free ang lahat free eh, free ang trabaho. So kung ikaw, parang mahirap ka lang, kakagatin mo yun eh. Kasi yun ang kailangan mo, so hook ka na dun sa mga maling paniniwala. And this reminds us na talagang tama yung ginagawa natin, we have to share the gospel, mag-reach out tayo ng mga tao. Kasi kawawa talaga sila pag sila ay naligaw. And so, anong pinagagawa pa ni Apostle Paul kay Timothy? Dito sa verse 5, makikita po natin yung 4 pang natitirang imperatives, yung pinagagawa sa kanya. So, ano po ang una? Sabi diyan, as for you, always be sober-minded. Ito pong sober, it literally means to be free from intoxicants, being level-handed, well-balanced, and in control of one's faculties. Sa layman's term, kung mag-isip ka, dapat hindi ka parang lasing. Yan ang ibig sabihin niyan, nasa tamang pag-iisip ka. Timothy, parang sinasabi na Apostol Pablo, alam ko napakaraming pressure sa'yo, pero wag naman dumating yung parang kung mag-isip ka parang lasing. Maging sober pa rin ang iyong pag-iisip. And dito, naalala ko din itong isang verse ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 9:26. Di ba sabi niya diyan, I do not run like someone running aimlessly. Sabi niya, I do not fight like a boxer beating the air. Timothy, sige, kasi baka sabihin ni Timothy, sige, tuloy lang ako. Pero wag ka naman tumakbo ng tumakbo. Wala kang goal, wala kang aimless eh. At sige, sasabihin ni Timothy, sige, susuntok. Sige, basta susuntok lang. Pero wag ka naman sumuntok. Wala kang man lang hangin lang sinusuntok mo. Hindi. Maging sober yung mind mo. Magkaroon ka ng sound judgment, magkaroon ka ng sound mind. Kaya sabi po dito, in the midst of a changing world. Tama po. A changing church. Minsan nagbabago din ang church. And even a changing gospel. Pero itong gospel which is not really the gospel but a distortion of the gospel of Christ, sabi po dito, he remains committed to the changes truth of God's Word. Kaya nga magbago ang lahat, ang mundo, hindi magbabago ang salita ng Diyos. Magbago man ang kung ano-ano mga teaching na kung paano maliligtas ang tao according sa ibang mga katuruan, pero ang gospel po natin, hindi po siya magbabago. Pangalawang paalala, hindi lang sober-minded, endure suffering. Hindi na natin babasahin to, pero yan yung mga suffering na naranasan ni Apostol Pablo. Ang nais ko lang pong tingnan dito, naranasan ni Apostol Pablo ang external suffering. Hinagupit siya, so physical. Pero alam niyo po ba, naranasan din niya ang internal sufferings? Ano po yan? Dun sa verse 28, sabi niya, and apart from other things, there is a daily pressure on me, on my anxiety for all the churches. Kaya matindi. Actually, nung tinitingnan ko nga ito, sabi ko, physically, yung nga lang makulong ka, yung nga 39 lashes, 3 beses kang bigyan. Ang tindi na nun eh. Lulutang-lutang ka sa barko, 3 beses mong naranasan. Tapos biglang sabi pa niya, on top of that physical sufferings ko, external, inaalala ko pa yung mga churches, yung problema ng mga churches. So nakaka-relate po ba tayo? Yes, tayo, 6 na 5 churches, pero sometimes, di ba, pag pinagsama-sama yung mga concerns yan, minsan ang bigat din. May concern dito, may concern dito, may concern dito. Pero si Apostol Pablo, nakayanan po niya ang lahat ng iyan. Now, tanong, nakulong po ba si Timoteo? Sa tingin nyo, nakulong siya? Okay, ang answer, nakulong. May Bible verse tayo? Yes, may Bible verse. Hindi natin ito napapansin. Tingnan nyo yung Hebrews 13:23. Sabi po niya dyan, you should know that our brother Timothy has been released. Kaya pala sinasabi ng iba, ang sumulat ng Hebrews si Apostle Paul. Pero yung verse na yan,
Sabi, yung si Timoteo, nakawala na siya. So, ibig sabihin, sa paglilingkod ni Timoteo, nakulong din pala si Timoteo. So, ano din po niya, no? Nakakulong din siya sa kanyang paglilingkod. Now, sabi po dito, there is no such thing as a faithful ministry that is not costly. May cost po yan. Time, energy, pera, dudukot ka dyan eh. Minsan, personal na dukot mo, dudukot ka po dyan. It is really costly. And a painless ministry is a shallow and fruitless ministry. Pangatlo, do the work of an evangelist. Now, Paul does not call Timothy an evangelist, but rather calls him to do the work of an evangelist. Actually, meron lang isang tinawag na evangelist sa Bible, si Philip. And then may binabanggit din na verse na nilagay sa church ng Panginoong Jesus, yung prophets, apostles, evangelists. Pero si Timothy, actually, hindi naman siya niliwanag na talagang siya ay isang evangelist. Pero ang sinasabi ni Apostol Pablo, do the work of the evangelist. In other words, proclaiming the gospel of salvation was an important part of, but was not of all, Timothy's ministry. Marami, di ba? Preach, exhort, correct, rebuke. Pero ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, kahit gawin mo ang trabaho ng isang pastor, pero wag mong kakalimutan yung pag-share ng gospel. Tama po ba yun? Gawin na natin lahat ng kung anong ministry na yan, pero wag nating kakalimutan yung pag-share ng gospel. Nakakwento ko kanina sa Sunday School, eto kagabi lang po ito, kasi nagpaanyaya si Elder Mel, pwede ka ba sa gabi? Nung una parang, magpipreach ako, hindi pa nga tapos yung, sa totoo lang po, hindi pa tapos yung message ko kagabi. Tapos, paano kaya to? Pero sabi ni Elder Mel kasi, may mga Roman Catholic kasi yung mga kamag-anak ko eh. Nung sinabi niyang ganun, marami sila, so medyo naantig yung puso ko na, bahala na. Sabi ko, kahit hindi ko na matapos tong message na to eh. Basta pumunta ako doon at sabi niya, susunduin kita by car, ihatid na lang kita. And makikita natin, katulad ng application nitong message, sabi ko, Lord, medyo hirap ako maglakad. Secondly, kahit naman nag-share na tayo, pero ayokong mag-rely sa yung ability natin. Hindi, gusto ko yung power mo talaga. Gamitin mo po ako. Gusto ko yung power mo ang ma-demonstrate. And true enough, kagabi, nagulat din po sila, sabi nga, nung kwentuhan kami ni Sir Pido, nandun, sabi niya, oo nga, narinig ko nga itong, nagsunuran sa lahat sa Lord's Prayer. Tumanggap yung mga tao. Ako masaya din ako doon. Inabot ako sa kwentuhan doon hanggang 10. Tatapusin ko pa pala yung message. Kaya uwi na tayo, tatapusin ko pa yung mensahe. Pero ito nga po yung sinasabi, kahit na anong ministry natin, huwag nating kakalimutan ang pag-share ng gospel. And so, ang pinakahuli, pinakasyam na imperative is fulfill your ministry. Yung totality ng ministry ni Apostol Pablo. Now, makikita po natin dito, itong word na fulfill your ministry. Anumang ministry ang ibinigay ng Panginoon kay Timoteo, sinasabi ni Apostol Pablo sa kanya, tuparin mo ng lubos ang iyong ministeryo. And so sa atin, ang tanong, tinutupad po ba natin ng lubusan ang ministeryong ibinigay sa atin ng Panginoon? Dahil kung finufulfill po natin ang ating ministry, kapag dumating ang panahon ng pagpanaw natin sa sanlibutang ito, naiisip niyo po ba minsan na, ewan ko lang naisip niyo ba minsan na one day mamamatay tayo? Nung magangayon pa ako, sabi ko, mamamatay na ba ako dito? Papa lang yan pero mamamatay na ba ako dito? Pero hindi po ba maganda na kapag dumating yung kamatayan natin, ay masabi natin katulad ni Apostol Pablo, sabi niya kay Timoteo, Timothy, I have fought the good fight. Itong journey of faith, hindi ito walk in the park. It is a battle. It is a fight. And para kay Apostol Pablo, lumaban ako. Kumbaga sa atin, parang at least masasabi ba natin sa ating mga sarili, ang Panginoon, naglingkod ako. Talagang nagsakripisyo ako dyan. So that's number 1 na tanong. Kasi dito yung pangatlo, I have kept the faith. Medyo given na yan eh. May faith naman tayo sa Panginoon. Pero ang tanong, lumaban ka ba?
binigay mo ba yung best mo dito sa labanang ito ng pananampalataya? And ikaw lang yung makakasagot niyan. Pangalawang tanong, masasabi mo din ba, katulad ni Apostol Pablo, I have finished the race. Ibig sabihin, Panginoon yung pinagagawa mo sa akin, natapos ko na. Yung bago ka kunin ng Lord, natapos ko na eh. Tapos ko na yan. So, payapa kang, kung kunin ka man ni Lord, payapa ka. So, minsan ako pag pumapasok sa isip ko, kung kukunin ako kaya ng Lord anytime, masasabi ko kaya ito na natapos ko. Siguro naman na, na paglingkod tayo sa Isabela, may mga nasyaran tayo. So, sana yung pag kinuha nga tayo ng Lord, talaga masabi natin itong natapos natin ang labanan. And kung talagang at masasabi din natin na natili ako sa pananampalataya. And therefore, yung last verse po natin, sabi dito, henceforth there is laid upon for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have loved His appearing. And so, ang message talaga sa atin, tuloy lang. Mahirap talaga maglingkod si Apostol Pablo, pero nagpakita siya ng example. Tuloy lang tayo, Timoteo. Si young Timothy, kahit bata ka, tuloy ka lang din, Timoteo. Mag-share ka ng gospel, mag-preach ka ng word, mag-rebuke ka, mag-correct ka, mag-exhort ka, magkaroon ka ng be sober-minded, do the work of the evangelist, and fulfill your ministry sapagkat laging nasa atin ang Panginoon. And so, work to spread the good news. Guilty din po ako dyan na kahit nakikita nyo, nagsishare ako ng gospel, pero sa totoo lang, pag nagninili-nili ako sa Panginoon, kulang pa. Nakukulangan pa ako sa sarili ko na, Lord, may pinagagawa ka pa sa akin eh. Yung mga tao dito, yung basta ganon. So, prayer natin, sana talaga, bawat isa sa atin, mag-continue to spread the good news. Pahirap na ng pahirap ang panahon, gera, COVID, lahat yung buhay. Kinakailangan makarinig ng ebanghelyo ang mga mahal natin sa buhay. So, salamat sa Panginoon. Nire-remind tayo, tuloy lang tayo sa paglilingkod at pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa mensahe na yung binigay. Nakaka-relate po kami kay Timoteo, pero salamat po sa reminder niyo po sa amin sa pamagitan po ng pag-remind ni Apostle Paul kay Timothy. And Lord, inaamin namin na talagang mahina kami, hindi namin kaya. Pero salamat Panginoon, yung mga time ng weaknesses namin, that's the time i-demonstrate mo naman yung power mo sa amin. Mahirap, maraming 9 imperatives nga po ito kay Timoteo. And sa amin, mahirap din po talaga, O Panginoon. Pero tulungan mo po kami, binigay mo sa amin ang iyong Holy Spirit, binigay mo sa amin ang iyong biyaya, kaya makakayanan po namin ito lahat. Kung meron mang nangihina sa aming kalagitnaan, dumadalangin ako sa inyo ng special na kapangyarihan na nagmumula sa inyo. Palakasin mo kami, O Panginoon. At tulungan mo po kami, Panginoon, mas spread pa ang good news. Ilapit mo kami sa mga taong hindi pa naliligtas. Kaya purihin ka, O Panginoon, pasalamatan sa mensahe mo sa amin ngayong araw na ito. Salamat po, Lord. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.